Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Robin Padilla. Like po tayo ha, mga kababayan. Dito tayo kay Robin Padilla. Nako po, mga kababayan. Dito kay Binoy, no? Nangangamoy balingbingan nito. Nako, gusto nyo bang malaman? O, kung gusto nyo malaman, i-share nyo na yung ating live. Mag-like na kayo dyan at mag-comment kayo. Si Binoy, mga kababayan. Si Binoy. Nangangamoy balingbing si Binoy. Kita ninyo, mga kababayan. Bakit? Ito po, mga kababayan. Bubuksan ko lang po ito. Ito na, mga kababayan. Diyos ko. Ito. Pakinggan ninyo, ha? US and Japan. And it hasn't done trilateral meeting of US, Philippines, and Japan. Do you think makakahupat? Ito basahin ko lang yung nakalagay, mga kababayan. Ang sabi dito, Senator Robin Padilla handa na sumuporta sa Pangulo. Akala ko ba weak leader, bakit ngayon natatapangan ka na kay PBBM? Mga kababayan, ibig sabihin po dito, handa na daw sumuporta si Binoy kay PBBM, no? Kasi nakita daw ni Binoy kung paano ni PBBM ipaglaban ang West Philippine Sea. Parang kakaiba yan yung mga ilang mga press statement mo dyan sa Senado, parang sabi mo hindi po nakakabuti sa ating bayan yan, yung makakaroon po tayo ng gera niyan, yung ginagawa nating pagdikit natin sa Amerika, gagawin tayong training ground, tapos ngayon magugulat ka, mga kababayan, handa na daw siyang sumuporta. Ano ito, Binoy? Ramdam mo na ba na hindi na makauwi yung sinasabi mong kahit silaban ninyo ako ngayon, mga tol, amoy Duterte ako, tol. Ngayon, mga kababayan. So, West Philippine Sea, o pwede itong magpatuloy ng attention dahil baka mag-provoke sila? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung anong desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Patay. Sapagkat siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi Rinig ninyo? Kung ano man ang desisyon ng Presidente, kasi siya ay Presidente nga naman. Alam ng Presidente kung ano ang ikakabuti sa ating bansa. Magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man kami ng pananaw, pero wala nang kwenta yung pananaw ko ngayon. Nako, mga kababayan. Ramdam ko na Alam niyo yung star fruit? Yung star fruit, mga kababayan, yan po ay prutas ng mga balingbing ng mga politisyan. Narinig nyo naman, sinabi. nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo. Patay! Ano yung satik. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo. Ayan na. Mga kababayan, nagparamdam na naman ng kabalingbingan. O Binoy, ano ang nakain mo? Hiniwan si Digong, susuporta kay Bungit. Diba? Mga DDS na tanga, hiniwan na kayo ni Padilla. Nako, mga kababayan, nararamdaman nyo na ba ang pagbabaliktad ni Binoy? Nako po, Binoy. Hala ka dyan, Binoy. Suporta na kay Bongit. Na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Usually, madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo.
lapag man ako, lapag man ng kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi Patay. sa akin, Kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Hala. Mga kababayan, siguro, alam nyo, I will tell you frankly ha, hindi ko husgahan si Robin. Lahat naman tayo, mga kababayan, hindi naman tayo perpekto. Minsan kasi, pag naidala tayo sa emosyon, syempre, kahit sabihin mong ang mga kaibigan mo ay mali yan, kaibigan mo pa rin yan. No? Kung meron man silang mali, huwag mong itolerate. No? Pananagutin mo kapag nasagot na nila at kapag naharap na nila yung kanilang mga problema, patawarin mo sila, pero kahit anong gagawin mo, kaibigan mo pa rin yan. Ngayon, nararamdaman ko mga kababayan at na siguro in my point of view, sarili kong pananaw ito, reaction ay siguro na pagtanto-tanto na siguro ni Robin na halos lahat ng mga katabi niya, mga nakakasama niya ay bakit gano'n na lang kabibigat. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, kung kayo ang nasa katayuan ni Senator Robin, hindi ka ba magtaka? Hindi ka ba magtaka na kung bakit lahat ng mga sinasabi ni Trillanes ay nagkatugma-tugma at nagkakatotoo? Una, kung hindi ka ba naman tanga, no? Alam natin na si Robin galit kay Trillanes yan dahil kay Duterte. Pero kung isipin mong mabuti, kung si Trillanes ay mali, bakit hindi makakauwi-uwi si Duterte? At bakit naipakulong? Di ba magtanong ka sa sarili mo? Tanungin mo sa sarili mo. Kung talagang si Digong, no, walang mali, abogado si Digong, napakagaling yan. Sila na nga nagsabi, magaling si Tatay Digong. Ngayon, aanhin mo yung galing kung tinatablan ka ng batas. Di ba? Kahit mga didiis, tanungin ninyo mga sarili. Sabay-sabay tayong magtanungan ngayon. Kahit hindi ka DDS, DDS, loyalista ka, camping, at lalo kay Senator Robin. Tanungin natin mga sarili natin, bakit nga ba nakulong si Digong? Bakit nga ba nadala siya sa dahig na abogado naman siya? Di ba? Piskal naman siya. Presidente na siya. Mayor na siya noon. Ang dami niyang kapit. Pero bakit tinablan pa rin siya kung wala siyang mali? Diba? Bakit tinablan si Tatay Digong ng kaso at napakulong sa dahig kung wala siyang kasalanan? Diba mga kababayan? Natanong nyo ba yan sa mga sarili ninyo? Natanong nyo ba yan? Mga kababayan? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit ako, naitanong ko din yan. Alam ko magaling si Digong eh. Sabi nga niya, kayo, mga taga-ICC, punta kayo na sa Pilipinas. Open ang Pilipinas. Investigate me. Tapos, Barack Obama, yung mga itim na mga abogado dyan sa putang inang ICC na yan. Punta kayo sa Pilipinas, magsasampalin ko kayo. Alam nyo, dito lang kayo sa dulo ng daliri ko. Kitoy-kitoyin ko kayo. Kitoy-kitoy ba? Ganon, kitoy-kitoy ba? Ano nangyari sa kitoy-kitoy mo? Putang ina ka. Sinabi ni Digong, kitoy-kitoyin ko lang kayo dito. Patakbuhin ko yung madaliri ko. Kasi bakit? Hawak daw niya hawak niya ang Senado, hawak niya Ombudsman, hawak niya ang Supreme Court. Kitoy-kitoyin ko kayo. Putang ina, nasaan yung kitoy-kitoy ngayon? Kita nyo yan, mga kababayan. Diba? higpitan na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar. Na sana, inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN. Kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, na doon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, pero dahil nandyan na,
sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the president given our 2 years now? Masyado, ako sa akin masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero syempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kontra yan? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Ayan na. Kung hindi itong oras na maging divided tayo. Kita ninyo ha. Hindi na ito ang oras para maging divided na tayo. So ibig sabihin ba niyan, Binoy, Senator Robin, loyalista ka na? Hindi ka na DDS? Alam, mga kababayan, parang ramdam ko yung ramdam kong tatakbo to sa 2028 Sa mga oras na to, hindi na yon natin pwedeng gawin yung kukontra tayo sa Pangulo sa mga oras na to. Sa mga oras na to, hindi po pwedeng divided na tayo. Kahit anuman mangyari, nasa likod ako ng Pangulo. Baka umaasang itaas ni PBBM ang kamay. Baka umaasa nga naman na itaas ni PBBM ang kamay. At alam nyo ba mga kababayan, alam nyo ba, simula nung si Robin Padilla pumunta ng The Hague, bitbit ang karton ni Digong. Ever since, nakita nyo pa ba siyang pumutak? Ever since, simula nung pumunta ng The Hague, dinate si Digong, nagbitbit ng karton ni Digong, tinakbo niya papunta sa coffee shop. Nakita nyo pa bang pumutak si Robin? Nakita nyo pa bang nagngaw-ngaw? Tahimik si Robin ngayon. Alam nyo mga kababayan, ganito yan Kapag ang ibon, may pugad, kapag tahimik yan, ibig sabihin may nililimlimang itlog. Ilang buwan or ilang linggong paglilimliman, pagpisa niyan, tuturuan na niya yan paano lumipad ang kanyang mga anak. Sa madaling salita, may niluluto yan. Tahimik Kapag ang ibon tahimik, may niluluto yan. Abangan po natin. Nako, nagpaparamdam na si Binoy, mga kababayan. Nagpaparamdam na si Binoy ng mga nagpaparamdam na. Hindi ko alam baka tatakbong presidente ito. Hindi ko alam baka tatakbong vice presidente ito. Kasi bakit? Tandaan ninyo, mga kababayan, number 1 senador yan. May possibility pa magbanggaan yan sila ni Bongo. Nako. Si Bongo at si Robin maglaban sa 2028, sinong iboboto ninyo? Kung dalawa lang sila magbanggaan, paano kung pagdating 2028 si Robin ang itaas ni PBBM? Paano kung si Robin ang itaas ni PBBM? Nako. Alam nyo mga kababayan, lalong-lalo na mga loyalista, kakamping. Wag po kayong magsabi dyan na wala. Wag po kayong magsabing wala. Kasi minsan yung ating mga dila, minsan yung aking dila, ay minsan nagdidilang demonyo, nagdidilang anghel. Wala pa naman akong sinabi ditong hindi nagkatotoo. Baka nga pagdating ng 2028, 'di ba? Baka nga pagdating ng 2028, si Robin ang biglang itinaas ni PBBM. 'Di ba? Mga kababayan, sinabi ko sa inyo yan. Baka lang baka lang. Baka sabihin niyo, no, wala, ayaw namin, hindi, ganun, ganyan. Paano kung bigla ngang itaas ni PBBM si Robin? Nako, nagsasabi lang paano lang naman. 'Di ba? Oo, nako, Diyos ko, mga kababayan. 'Di ba? Alam niyo yung yung
Bongo ang pambato ni Sara, tapos ang ipanlaban kay Bongo si Robin. Di ba yung lalaruin ni PBBM? O sige, maglaban kayo eh. O, sino? Manok mo, Sara? Sino? Bongo. Kunin ni PBBM si Robin. O, ito, panglaban ko si Robin. Di ba? May darating yung ganyan. Alam niyo naman si PBBM. Siyempre, ano pang gagawin ni PBBM? Last term na lang niya yan. O, sige, panglaban Bongo. Ito, Robin. Pala na kayo dyan. Magrambulan na kayo dalawa. Di ba? Yun lang mga kababayan. Ako po, kita nyo naman si Robin nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Nagpaparamdam ng suporta. Tatalikuran na ba si Tatay Diggs? Akala ko ba kahit balatan niyo ako, kahit sunugin ninyo ako, amoy Duterte ako. Bakit ngayon? Kahit anumang mangyari, alam niyo mga kababayan, kahit anong mangyari, nasa likod ako ng ating Pangulo. Kahit anong mangyari. Hindi sa oras na to, sa oras ngayon, hindi pwede kalabanin natin ang presidente. Huwag nating gawing divided tayo sa mga oras na to. Diba? So, yun lang po yun mga kababayan.